Sa lawak na 6,147 hectares, ang bayan ng Apalit ang isa sa mayayaman pagdating sa aquatic resources. Pero, ang yamang ito ay sapat lamang upang sila'y makaraos sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dito ko nakilala si Nanay Rowena. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay nilang mag-asawa. 2 dekada nang nagtitinda si Nanay Rona. Iba't ibang uri ng isda ang kanilang nakukuha. May lumang palengke pa na nagtitinda na ako ng isda. Diba may lumang palengke dyan? Doon pa lang nagtitinda na ako hanggang dito. Mula nung natanggal yun, nalipat kami rito. Ganyan lang, kinakaliskisan, tapos tinatanggal ng bituka hasang. Okay lang naman, kaya naman ang magtitinda yun, magpalinis. Pinagsasama naman yung maliliit, malalaki. Tapos pag may bumibili, siyempre may kasama linis. Marahil para sa ilan, marumi daw ang isda na nakukuha dito. Pero kagaya nila Nanay Rona, isa lamang ang kanilang masasabi. Ito nagtitipid, kahit ganito, marunong ka na. Basta marunong ka magluto. Kasi, dari naman to nauulam din naman natin eh. Ito nagtitipid lang, mas makakatipid lang pag ganito yung lamin. Di pare-parehas, pag marami akong isda, nakakabenta ako ng kulang 2,000, 1,000. Kaya nung umaga nagtinda ako, naka 600 ako. Dito yung tinda ko. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 10.9% pamilyang Pilipino ang nasa mahihirap. Katumbas na 2.99 milyong katao ang naghihirap noong taong 2023. Sa araw ng kanilang pagtitinda, malakas na buhos ng ulan ang aming nadatnan. Dito ko rin nakilala si Nanay Ruisa. Pagtitinda ng isda rin ang hanap buhay nila. Pangarap ko, yumaman ako. Hanap ko, dirty yung mga anak ko. Hanap buhay. Hindi pwede walang panda kasi kita meron. Ay wala. Kasi, okay na kami pag kahit konti lang yung pindanan. Kasi na ako. Punong-puno sila ng mga pangarap, ngunit nananatiling nakapigil. Tila ilog na matagal nang binabagtas ang landas, naghihintay ng pagkakataong umagos tungo sa katuparan. Hindi lang isa, hindi lang 2. Libu-libong Pilipino ang lumalaban at kumakayod, mapabata o matanda. Dugot pawis na kanilang dinaranas para lamang may makain sa pagkainan. Mabuti ang nalalaman mo na ako'y di pa gusto. Huwag kang mag-alala. Imbes na maglaro sa labas kagaya ng ibang bata, nagbabalat ng buto para sa kanyang pangarap. Hindi madali ang buhay kagaya nila Nanay Rona. Kumpara sa iba, mayaman sila pagdating sa pera. Ang tanging kayamanan naman ni Nanay Rona, hindi nga lang sa pera, kundi sa kanyang magagarang mga ngiti. Masaya ako. Naubos naman nung time na yon, pati yung malaki ko. Tapos maya-maya dumating uling kasama ko, may dalang isda. Nagtinda uli ako. Okay lang, di masaya ako kasi napaubos ko la rin. Nakakagalak sa puso na marinig ko ang sagot ni Nanay Rowena. Ngunit, may pagkakataon din pala na kulang ang kanilang kinikita. Okay lang din. Kasi no choice ka naman. Pag ayaw naman bumili sa'yo ng tao, di mo naman pwedeng pilitin. Basta ang alam ko lang, pag nagtinda ako, nag-alok ako, ay lang isda ako. Ngayon pag ayaw niya, iwanan niya, okay lang din. Kahit malungkot ka, meron naman dumarating din eh.
Gusto nila. Sa likod ng kanilang mga ngiti, nakatago ang bigat ng pasaning hindi kayang makita ng ating mga mata. Mga kwentong binabalot ng sakit, pagtitiis, at pakikibaka sa araw-araw na buhay. Anak kasi kung sinusuportahan eh. Yun. Bait ako masyado sa anak ko. Kahit may mga asawa na sila, pag nanghingi, bigyan ko kahit konti. Ganun. Yung pera ko sa kanila. Ika nga nila, ang pagtitinda ng isda ay paswertehan lamang. Minsan lugi, minsan hindi. Kagaya ng aking ama, isang government employee at isa ring mangingisda sa aming bayan. Katulad ni Nanay Rowena, hindi madali kumita, lalo na't ilang oras pa ang biyahe papuntang fishport. Ang masasabi ko sa kanila, salamat sa Diyos at naging magulang ko sila. Salamat naman sa Diyos kasi nararaos namin yung araw-araw na pagkain, ang bayad ng bayarin, ilaw, tubig. Ano rin namin sa pagtitinda ko, nakukuha rin. Simple lamang ang hiling ni Nanay Rowena, ang magkaroon ng bagong bangka. Magkaroon bangka sa pangingisda, magamit niya sa pangingisda. Kasi ang hiling lang naman namin yung bangka, yung net. Bangka lang ang wish na. Tagal niya nga pangarap yun hindi naman namin magawa kasi ang kinikita namin pambayad lang talaga ng bayarin, ilaw, tubig, saka may utang din kami konti, ganun, pagkain, ganun. Tulad nila Nanay Rowena, may mga hiling din sila at mga pangarap. Pero hindi nila alam kung kailan ito matutupad. Sana'y di tayo magbago, kailanman nasaan may ituwang pangarap ko, makuha mo pa kayang ako'y haggan. Habang nananatiling sagana ang ating yamang tubig, mananatili lamang bang salat at lugmok ang mga tao? O may pag-asa pa bang umahon at umangat ang kanilang buhay? Muli, ako si Japet Mante. Lenteng may integridad, boses ng komunidad. Na ang buhok ko